dumako naman po tayo. Naku, naalala niyo si Vice Presidente Inday Sara Duterte? Ay, grabe, 'no? Sabi ko nga, parang walang maririnig na maganda para sa Vice Presidente pagdating sa Pilipinas. Hmm. Biruin mo mga bossing, una, ang sinabi niya ho, mga kababayan, bakit daw nagmi-missile-missile ang Pilipinas? Para saan daw ho yung missile-missile ng Pilipinas o yung BrahMos? O di ba yung Typhoon missile? Ako, mga kababayan, napakasimple lang ho nun eh. Inaabuso tayo ng China. Ano ginagawa? Pumapasok sa ating mga teritoryo, binobomba ng tubig yung ating mga barko. Sinasaktan, binabangga yung ating mga barko. Tapos ang gusto nilang sabihin, ipamukha sa atin, friends tayo ng China. Di ba? Kaibigan natin ang China. Ganun yung ibig nilang sabihin. Binabangga, kinakawawa, nasisira yung barko natin. Friends pa din tayo ng China. Ngayon, para saan daw yung missile? Para doon naman po. Kahit papaano, matauhan sila yung pambubuli nila na meron tayong mga kaibigang bansa na handa na tulungan tayo na wag tayong bulihin ng China. Diba sabi ni Ginger Cat, for defense ang ating missile for readiness. Gusto kasi ng mga DDS, defenseless tayo. Totoo, no? Tas pagka nabombahan na tayo, tsaka iiyakan ang mga doon. Sabi nga niyang mga yan kayong mga sumusuporta kay Marcos, sa unahan kayo tapos sila daw tago lang. Ano ba yun? Nasaan yung lahing bayani natin? Yung alam nyo ho, mga kababayan, yung mga bayani natin, sila Gat Andres Bonifacio, lumaban ho yan. Nanggulok lang po ang hawak versus mga rifling mahahaba na kayang abutin ka kahit nasa 1 kilometro ang layo mo. Layo naman no. 1 metro, 10 metro ang layo mo. Yung gulok, kailangan dumikit ka pa Di ba? Pero ano ginawa nila? Umatras po ba sila? Sinabi po ba ni Andres Bonifacio na wag na tayong lumaban, lugi tayo? No? Kay Robin Padilla na idol si Andres Bonifacio, ano po sabi? Mananalo po ba tayo diyan sa China? Di ba? Manalo, matalo. Kailangan ipaglaban natin ang ating bayan. Dahil ayaw ho nating makita, mga bossing, yung ating mga susunod na henerasyon, binabatok-batukan na lang po ng ibang nasyon o ng China. Di ba? Sa loob ng ating teritoryo, sa loob ng ating bansa, binabatok-batukan yung mga kaapu-apuhan nyo. Gusto nyo yun? Hindi, di ba? So ngayon po, kaya ang ating bayan, binubuli nyo kami. Eto, may mga kaalyado kami. No? Nandiyan ang Estados Unidos. Handang itayo kami sa aming paa. Nakaalalay sa amin. Di ba? Mga kababayan, at sabi ni Inday Sara Duterte, humilig na daw tayo sa Estados Unidos dahil doon sa ginawa. Hindi, ibinalik lang, ibinalanse lang. Dahil ang tatay niya dati, yun ang talagang humilig sa China. No, pinalayas yung Estados Unidos. Tapos naging sunod-sunuran sa China. Di ba? Yun, una, missile. Pangalawa po, mga kababayan, ay naku, inihambing po ng ating Vice Presidente yung San Juanico Bridge. Hindi naman daw tourist spot ang San Juanico Bridge, mga bossing, kasi maikli lang daw, doon lang binase. Doon lang binase. Tingnan niyo po yung mismong tulay ng San Juanico Bridge. Maganda ho, ang ganda ng tanawin. 'Di ba? Nung panahon na itinayo yan, malay natin, yan ang pinakamahaba sa Pilipinas. Ikinumpara ho kasi doon sa napakahaba ho na tulay ng China. China, Macau, Hong Kong, yung pinagdikit-dikit po, yun, napakahaba naman po talaga yun. Sabi ko,
Bakit naman gano'n? Ikumpara yung naunang ginawa, yung dati pa, versus doon sa gawa ng China na ngayon lang, sabi ko, ano 'to, ambasador ng turista ang vice-presidente, 'di ba? Ano 'to, ambasador ng turista ang vice-presidente ng China, makapag-promote or baka para sa mga DDS, eto nga ang tourist spot para sa inyo, yung anak ng tinapa na Mount Kamuning na ipinagiba ng Pangulong Bongbong wala namang silbi, oh. Tingnan niyo yung mga proyekto ng dating pangulo, anak ng tinapa. Ang yayabang. Ano po ang sabi nila dati? Sabi ho nila, oh, naku, build, build, build. Tatak Duterte yan. Tatak Duterte yan. Kada may isang maitatayo, tatak Duterte yan. Nung bumagsak ho yung tulay, hindi na daw ho kay Duterte yun. Iba na lang, iba daw ho ang gumawa nun. Diyos ko. Nasabihan pa ako ni Shiro Kansaki na fake news. Bakit ho? Eh, sabi ko, nagbablog ako. 120 ang ipinangako doon sa build, build, build. 'Di ba? 120 ang ipinangako doon sa build, build, build. Ang nagawa, 12. Sabi, Mark, yung isa bumagsak na, 11 na lang. Tapos sabi naman ni Chi, Mark, 10 na lang. Bakit? Pinabaklas ni Bongbong Marcos na ating Pangulo yung footbridge na papunta ng langit. Yung mga matatanda, tingin niyo po ba mapapakinabangan niyo itong Mount Kamuning? No. Di ba? Baka para sa ating vice-presidente, ito po ang tunay na tourist spot. Di ba? Ito po yung tunay na ipagmamalaki. Yung San Juanico Bridge daw po kasi maikli lang. Pero nakita nyo. Ako ho, hindi ko pa ho nakikita ito, pero litrato pa lang po na makikita mo na yung tanawin. Ang ganda. Oh. Di ba? Tapos, ikumpara doon sa kakagawa lang nung sa China. Laging mas maganda sa vice-presidente ang China, ano? Napapansin nyo ho, mga kababayan? Lagi pong mas maganda para sa vice-presidente kung ano po ang meron ang China. Tayo ho, naku, kahit maikli yan, kahit na medyo nasisira na ho yan, mga bossing, para sa akin, hindi ko ipagpapalit yan sa tulay ng China. Yan ang atin eh. Oh. Pero para sa vice-presidente, mas maganda. Maganda naman po talaga yung sa China. Mahaba po, mga kababayan. Pero ito yung sa atin eh. Mahalin natin ang sariling atin. Di ba, vice-presidente? Ay, naku.